Ang tanong niya nga dito kung naka-encounter na ng mama pig na nanganak, then after 4 days wala na pong gatas na ma-produce ang mama pig. Sa tanong mo kung naka-encounter na ako niyan, so marami na pong beses. Katulad nga po nitong aking pinapaliguan na inahin, so isang araw pa nga yan pagkatapos niyang manganak ay nagkaroon na nga siya ng pagkahingal. So yung mga biik niya napansin ko medyo namamayat. Kapag ito po ay hindi naagapan, so hindi na rin yan magpuproduce ng gatas. Maaaring ang iyong mama pig ay magkaroon ng MMA o yung mastitis, metritis, agalactia syndrome. Yan po ang terms nila kapag ang ating mga alagang inahin ay hindi na nagkakagatas. Ang MMA mga ka-farmers, yan ay karaniwan na nakikita sa unang 3 araw pagkapanganak ng inahing baboy. So pasok yung sa iyong problema. At ito mga ka-farmers, ang mga senyales kapag ang ating mga inahing baboy ay may MMA. So una nga diyan, matigas at namamagang suso. Ayaw magpasuso ng inahin. Ang pangalawa, pagkawala ng gatas. Ang pangatlong senyalis niyan mga ka-farmers ay may lumalabas na mabahong likido doon sa ari ng inahin. Indikasyon niya ng infection o kaya ay merong naiwang inunan sa loob. Ang pang-apat mga ka-farmers na senyalis niyan ay nagkakaroon ng lagnat at pagtamlay sa pagkain. Ang mastitis, metritis, agalactia nga mga ka-farmers, yan daw ay nakukuha ng ating mga alagang baboy sa mga bakterya na E. coli. So paano natin magagamot ang ganitong klase ng sakit ng baboy? Ang ginagawa nga namin mga ka-farmers, kami ay nagbibigay ng long-acting antibiotic pagkatapos mailabas ang inunan. Ang pagbibigay nga mga ka-farmers ng long-acting antibiotic ay 1 ml kada 10 kilos ng baboy. Ang karaniwan mga ka-farmers niyan ay 10 ml bawat isang inahin. Pero kapag mga ka-farmers ang inyong mga inahin ay tumitimbang ng 200 kilos pataas, so 20 ml nga yung ibinibigay. Bukod sa long-acting antibiotic mga ka-farmers, nagbibigay din kami ng anti-inflammatory para mawala yung pamamaga at lagnat. Minsan mga ka-farmers kaya namamaga yung suso ng ating mga inahin dahil nga meron niyang gatas na hindi mailabas. Para mailabas siya ng ating mga inahin, kailangan magbigay tayo ng oxytocin. Pagkatapos natin magbigay mga ka-farmers ng oxytocin, sasabayan nga natin yan ng hot compress. Imamassage nga natin yung mainit na tubig doon sa area kung saan namamaga. Mas mabuti mga ka-farmers na yun ay doon sa buong dede ng ating inahin. Doon naman sa hot compress mga ka-farmers ay yung kaya lang natin ang init. Pwede yung bantuan ng malamig na tubig para hindi masyadong mainit kapag iminasage natin doon sa dede ng inahin. Ang hot compress nga mga ka-farmers, yan ay nakakatulong para makabawas doon sa pamamaga ng suso ng ating mga inahin. Kaya kinakailangan na kayo ay gumawa niyan tuwing umaga at hapon. So kami noon, ang practice namin, 3 araw namin yung gagawin tuwing umaga at hapon. Nagbibigay din kami diyan mga ka-farmers ng mga calcium, yung mga injectable, nakakatulong nga din yan doon sa panunumbalik ng gatas ng ating inahin. At kapag kumakain na nga yung ating mga inahin, ay ibigay na natin sa kanya yung tamang dami ng kanyang kakainin. At syempre yung tubig, painumin natin sila ng maraming tubig dahil nakakatulong din yan sa paggagatas ng ating mga inahin. At kung halimbawa mga ka-farmers na ilang araw na hindi nagkakaroon ng maayos na gatas yung ating mga inahin, pwede nating bilhan ng milk replacer yung ating mga biik para hindi sila mamayat.